Hi guys, welcome back to Yanni's Room Sunday Resets. Tara, pasok, feel at home. Oh God, this week, sobrang kalat! Hindi ako. Hindi sa personal life ko. Sobrang kalat ng nangyayari sa fucking Pilipinas. Girl, I don't think kaya ng isang episode i-reset lahat ng nangyari this week. Wow. Okay. Andito ako ngayon sa Peg Puffins Cafe sa Marikina and sobrang slay ng place. Kasi, andito ako ngayon sa isang room. So, may isang room, 2 floors siya. Nasa baba yung entrance. Tapos, meron pang alfresco. Pero bago ako bumaba, dito sa room na I'm in, meron mga vinyls. Wow. And then, may door. Kaso naka-lock yung door. Pero sinilip ko sa labas. Sa labas ay seats. So, may seats pa sa labas. Okay, itatry ko ipakita sa inyo yung itsura. Yan, it's one room. Open naman siya for sharing. Let's see. And then ito yung alfresco. It reminds me of Couch Club, Capitolio. Pero, I think mas malaki to. Mas madaming space dito. So, may mga event, apparently. May mga event sila eh. Very, madami nangyayari to sa Peg Puffins. Nakita ko lang to sa TikTok. Sinagahanap ako ng mga cafe na mapupuntahan sa Marikina. Alam nyo, hindi totoong lugar ang Marikina. Nakapunta na ba kayo ng Marikina? Ito talaga yung ito talaga yung kapag pinost na, wow, akala ko Japan, maniniwala ako. Kasi, ang ayos sa Marikina, para lang siyang hindi totoong lugar. Kasi ang layo niya. Ang layo niya talaga. Pero may isang buong mundo sa Marikina na I feel like hindi na-explore ng mga tao. So, sa Marikina, may mga friends kasi ako nakatira dito. Ang dami ding cafe talaga dito. As in, solid mag-cafe hunt dito. Ito yung isa ko nakita, Peg Puffins. Meron pa akong alam. Dito ako unang nakatikim ng Resonate. Meron na kasing Resonate sa QC. Pero dito ko siya sa Marikina una na try. Tapos yung Cafe Benito, I guess yun yung mga may recommend kong cafe sa Marikina. And Better Mondays. So Better Mondays kasi ang owner nun ay si Carl Royales, as in yung friend namin. Sila Angelo Lingko. Jowa ni Angelo. Yes! Ang dami ko pang gustong puntahan dito sa Marikina. Feeling ko, baka sa mga susunod na sa Marikina Cafe ulit. Umorder ako ng Spanish latte. I guess yun lang yung isa sa mga things about this cafe. Medyo basic lang din yung menu nila. Sarap naman. Wait lang, parang hindi ko ata na-mix. Lasang-lasa yung gatas. Ang lala ng mga kape dito sa Marikina. Sa mga napuntahan kong cafe, parang tumitibok yung ulo ko levels. Okay. And hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Honestly, yung recent na nangyayari sa Senate, para akong nakaganto na lang ako. Like, totoo ba to? Hindi siya nakakatawa. Walang nakakatawa sa mga nangyayari ngayon. Pero nakakatawa siya. Alam ko nagsimula ang linggo ko na nung lumabas yung CCTV ni Senator Bato de la Rosa na tumatakbo sa parang hindi totoo. Parang panaginip. Para sa mga hindi nakakaalam, nag-issue na kasi ang ICC ng warrant of arrest kay Bato de la Rosa. Tapos, meron na, I think, sinabi naman ni Bato de la Rosa na his arrest is imminent. It's gonna happen. And so, after ilang months ng pag-absent, pumasok siya nung isang araw. This week lang yun. And then, oh my God, nag-explode siya sa loob ng Senado. Nagalit siya kasi tinanong siya kung bakit siya pumasok ngayon, anong meron, anong nag-instigate para mag-show up siya. Tapos nagwala siya. Sabi niya, pag hindi ako pumapasok, hinahanap niyo ako. Pag pumapasok ako, kino-question niyo ako. Tangina malamang. Anong gusto mong gawin namin? Hayaan ka lang? Abobo pa. Anyway, naawat siya. Tapos, nanood ako kanina ng news reports.
Nagpalit kasi tayo ng Senate President. So, from Tito Soto, si Alan Peter Cayetano. And sabi ng isang political analyst na in-interview ni Karen Davila, this is like, ito na ata yung pinakamaraming coups so far, as in parang in 4 years ng Senate, 4 na beses ding nagpalit ng Senate President. So, every year, may coup. Tapos, ako aminado ako, hindi ko kasi fully alam kung ano yung process ng pagpapalit ng ganon sa Senado. Hindi ko alam yung process of yung voting, and then yung medyo nalilito nga ako sa minority and majority. Inaamin ko hindi ko talaga siya gamay. Pero in-interview ni Karen Davila si Senator Risa Ontiveros, tapos tinatanong kung anong feelings about it. Tapos, alam nyo, everything that's happening sa Senate right now ay gulo. Nagkakagulo sila. Sabi ni Senator Risa, hindi niya in-expect, or nagulat din siya na binoto ni Loren Legarda si Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. And so, dahil hindi ko to fully ma-understand, nanood ako nun sa political analyst kasi pinag-aaralan nila to, di ba? Sabi nga nila ngayon ay sobrang unstable ng everything that is happening right now sa Senate. Lahat sila ang dami sa kanilang may kaso. Ang dami sa kanilang may kaso. And so, dahil ang rocky hindi nila alam if kakampihan ba sila ni Marcos, saan sila mas magiging safe? Kasi may kaso silang ongoing eh. Saan sila dapat kumampi? So, basically yun nangyayari ngayon sa Senado. Nagkakampihan na sila. Merong group na loyal or supporters sa Duterte, kay VP Sara. Kasi, oh my God, alam nyo ba na-impeach na si Sara sa House? And so, Senate na yung mag-hold nung impeachment trials. Right now, kasi na-impeach na si Sara Duterte sa House. So, yun na yung nangyayari. Merong Duterte allies na part ng Senado and merong hindi. At yun ang nagkakagulo right now. Ngayon, yung arrest ni Senator Bato de la Rosa, hindi ko alam kung bakit siya pumasok. Feeling ko pumasok siya kasi pinangakuan siya ng kung sino man sa Senate na poprotektahan ka namin. At actually, dito sa arrest na to sorry. Naalala ko talaga yung tumatakbo siya sa CCTV. It's so dumb. Parang film ni Wen V. Deramas. Yun nga yung nakakatawa siya na nakakalungkot. Kasi what do you mean, ito yung state ng government natin right now. Naghahabulan sa hagdan na parang subway surfers. As in, gino-joke time nyo ba ako right now? Well, yes. Sobrang ridiculous lang talaga. As in, ha? Actually, itong arrest na rin, yun, nag-escalate na kasi yung mga bagay-bagay. Yun yung nangyari dun sa Senate. Nagkaroon ng lockdown and then may nangyaring shootout. Girl, let me. Susubo lang ako ng isang malupit na pork floss bago natin pag-usapan yung shootout na yan. Alam niyo, nung nangyari yung shootout, meron akong pupuntahang event. Tapos nag-aalis ako. Tapos biglang pumasok yung tatay ko sa kwarto. Sabi niya, nagkakagulo na sa Pasay. Nagkakaputukan na. Sabi ko, ha? Ano nangyayari? Sorry kung ikwento ko parang ano lang, no? Parang chismis lang talaga. It's not. It's a national issue. Pero pagkwentuhan natin ng ganito, may nagpaputok sa Senate. Kakagulo, grabe, ang tatapang at kawawa yung mga journalist natin na andun. Kasi, even if sobrang delikado na, they stayed, they showed up, they worked, nag-report sila sa atin. Isa sa mga pinag-uusapan right now ay yung report ni Zian Ambrosio. Kasi, hindi ko mahanap yung word ang Tagalog, pero iginigiit ng side nila Alan Peter Cayetano na they were under attack. Sinasabi nila na ang nagpaputok ay galing sa side ng NBI. Hindi nila alam. May kasama palang media yung NBI. And GSIS, tama ako? Yes. Sa GSIS, basta kasama ni Zian Ambrosio yung NBI. At nakita sa report niya, sa footage niya, na hindi galing sa kanila yung nagpaputok. Which is hindi aligned sa sinasabi nila Alan Peter Cayetano. How do I see the situation? I feel like
clearly kasi galing sa kanila, galing sa side ng Duterte allies yung nagpaputok. This is just me. This is how I see it. Na feeling ko galing sa kanila yung nagpaputok, it was staged. Kasi, what do you mean? May nagpapaputok, you are under attack. Mapanganib na yung buhay nyo. Like, I think it's a national threat na may ganun nangyayari sa isang government arm. Nawawala yung words ko. Tapos, nagawa nyo pang mag-Facebook live. Sabay-sabay silang nag-Facebook live. And then, during that night, may nakita kay Bato na umalis sa premises ng Senate. So, nakataka si Bato. I think it was staged. I think yung whole shootout was staged para makatakas nga si Bato. Nakakagago lang kasi ilang buhay yung nilagay nyo sa panganib. Hindi ko ma-imagine yung fear na nakos nun sa mga taong andon, yung mga media personnel. 27 shots, if I'm not mistaken. 27 shots yung napaputok. Tapos, kalat. All this because of Bato de la Rosa. Alam nyo, nagkakagulo ang Duterte Marcos. Hidwaan talaga siya between them. Alam nyo, isa pa nga sa pinagtataka ko, sinabi ko to sa friends ko, sabi ko, may statement na ba si Marcos sa lahat ng nangyayari? Kasi hindi ko alam if hindi lang ako updated or hindi lang talaga siya, lakas ng motor parang hindi siya ganun ka-visible right now. Nagbabasa-basa ako ng balita. Ang nakita ko lang, sinabi lang ng kampo ni Marcos ay dininay niya na siya yung nagpapa-arrest kay Bato. And then, sinabi niya na in-urge na lang yung public to calm down. Nasanay ba ako kay Duterte na sobrang dami niyang sinasabi? Na ngayon kay Marcos, medyo na ako na, girl, you are, I feel like unusually quiet for a president na ganito yung nangyayari sa people under you. Ang kalat ng gobyerno, tangina, hindi ko lang ma-process at hindi ko matanggap na itong politicians natin, halos lahat sila may kaso, and then sa Facebook Live sila nagdadrama. Sa Facebook Live, humihingi ng sympathy si Bato. Nag-Facebook Live si Bato na in-urge siya na protektahan siya ng public, wag siyang ipa-aresto. Tapang-tapang mo nung si Duterte yung in charge. Ang tapang-tapang nyo nung time ng, wow, tapos ngayon ganyan kayo. Kumanta nga daw si Bato ng PMA hymn nung ini-interview ata siya. Diyos ko po. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kasi parang pinapanood mo yung lahat na masunog. Alam niyo yung Mean Girls, Regina George? Yung pinakalat niya yung burn book and then lahat nagtatakbuhan tas siya nanonood lang. Para akong ganun right now. Like, ewan ko, hindi ko lang nagugustuhan how some people, gets ko na, wait lang, ata ko ito, baka may issue ako. Hindi. I mean, when we speak up about what's happening right now, gets ko naman, it is tiring, nakakapagod talaga siya. Pero, siguro kung hindi natin, mahirap lang mag-add dun sa noise na nangyari right now. It's very important to speak up. I agree. It's very important to use whatever you have para pag-usapan tong issue na to. Pero kung yung ilalabas natin na statement ay sabihin nating medyo detached sa karanasan ng masa, medyo defeatist. Alam niyo, ako as a person, ayoko kasi ng defeatist na statements. I mean, gets ko na nga, ang hopeless na nga ng feeling, pero hindi natin need i-fire up yung pagka-hopeless na yun kasi hindi yun yung kailangan natin right now. More than ever, we need courage. We need hope. Honestly, we need hope. Alam ko parang ang labo isipin na talaga ba sasabihin mo may pag-asa. Kailangan nating maniwala na merong pag-asa, guys. Kasi kung lahat tayo magpapakain dun sa wala na to. Tangina, sobrang miserable. Di walang kikilos. Walang kikilos, walang magbabago. So, I guess kapag yung statement natin, again, detached sa karanasan ng masa, defeatist, nagpa-fire up lang ng pagka-hopeless ng everything. Tapos, I feel like wala namang substantial na maiaambag sa discussion. I guess okay lang to sit
to sit this one out. I guess okay lang namang mag-retweet, okay lang namang mag-repost ng mga bagay-bagay na mas makakaambag sa discourse. 'Di ba? Parang ang hirap kasi makakita ng people na maglalabas ng statements na again, I understand coming from a place of frustration, pero hindi nagiging nakakatulong, hindi nagiging productive. Instead mo nag-aaway-away pa tayo ngayon lahat sa Twitter, sa Facebook, nakikita ko like, fuck, parang jungle ang Pilipinas right now. Wala akong inaaway. I feel like nire-remind ko lang na yes, na ang gulo-gulo ng mga nangyayari sa paligid natin, if wala naman tayong productive na masasabi, maybe it's okay to ako lang naman yun. So yun, yun ang nangyayari sa Pilipinas. Tangina. Ano ba to? Wait, sa mata. Hindi nakakatawa. Hindi nakakatawa, girl. Like, stop. Hindi nakakatawa. I swear, wala nakakatawa. Pero, matutuliro ka. Ganto ka, oh. So, sorry guys. I don't think may maiaambag ako para i-reset ang week nyo. Feeling ko hindi natin to kayang i-reset this week. Okay, very hopeful ako na uusad yung impeachment case kay Sara Duterte ngayon sa Senado. Sana hindi na siya i-delay, kagaya ng ginawa ni Cheese Escudero. Though I have a feeling, nakakatakot kasi si Alan Peter Cayetano, alay siya ni Duterte. And obvious naman kung nakanino ang loyalty niya. Alam niyo, walang nangyari, wala kayong dapat malaman sa sarili ko right now. Wala akong may share na kwento. Ito ang highlight ng week ko actually. Yung CCTV footage ni, but girl. Yun lang, actually. Yun ang mga pangyayari. Need nating umantabay sa kung ano ang next na mangyayari. Kasi as of recording, naglabas ng statement ang Senate ata, na meron silang dinidisprove na claim na walang CCTV dun sa second floor nung nangyari yung shootout. Kakabasa ko lang bago ako mag-record. So, yun. Antabay tayo. And also, ingat pala kayo. Dahil kasi nagkakaroon ng rotational brownouts ngayon sa Manila. Sa init na to, may rotational brownouts. Tapos, ako lang ba? Pero sobrang lala ng climate change. Hindi ko lang nagtanong talaga. Sabi ko, tag-ulan na ba? Kasi bakit like uulan, aaraw. Oh my God. Girl. I feel, alam nyo yung aso na meme na nakaupo lang siya tapos nag-aapoy yung bahay. Ganun yung pakiramdam ko ngayon. Hindi okay yung gobyerno, hindi okay yung mundo. Okay. Movie recommendation. Tangina, gusto niyo pa ng movie recommendation, ha? Ito na yun. Ito, pelikula na to. Para bang, hindi ba to pelikula yung nangyayari ngayon? Sorry, guys. I think this is the perfect time para manood ng isang Wen V. Dramas film. Si Direk Wen lang talaga naiisip ko right now. Kasi yung nakita ko talaga yung CCTV footage ni Bato, sabi ko, girl, parang si Direk Wen yung nag-direct. I think this is the time. Ang ire-recommend ko ay Private Benjamin 1. The best ang Private Benjamin 1. Hindi na siya nasundan nung mga sumunod na Private Benjamin. Pero sobrang lala ng tawa ko sa Private. Ang smart kasi ng Private Benjamin, madaming magagandang joke sa Private Benjamin 1. Yung, nay, tay, nay, tay. Yung letter. Tapos yung sa bintana, nagaganon sila. Pero ang pinaka-favorite kong joke sa Private Benjamin 1 ay yung, welcome home, Papsi! Oh yeah. Ang dami pa magandang bagay sa Private Benjamin 1. Yung mga weapons ni Benjamin, yes. Panoorin nyo. I think yun ang movie recommendation ko this week. Private Benjamin, Wen V. Dramas. At ang mantra this week ay sobrang delusional kong tao siguro. Ang sobrang hope core ko. Pero nabanggit ko na kanina, ang mantra this week ay we need courage now, more than ever. Mahirap marin ang Pilipinas, so on, so forth. Ang hirap mabuhay sa gantong environment, gantong system, whatever. Pero, instead of magpalamon dun sa feeling of being defeated, mas i-channel natin yun sa pagiging mas courageous and mas brave to show up. Kailangan. We need to do it for each other. Hindi lang yun in a
political context, hindi lang yun sa malawak na context, even on a very personal na level, mas kailangan natin yung courage right now to show up for ourselves and to show up for other people. Ang vague ba nun? Hindi naman. I hope that's clear. Yun lang. Thank you so much for listening to this episode. And sana okay kayo. Sana okay kayo this week. Sana nakakangiti kayo. Sana hindi kayo maabutan ng ulan habang nasa Move It or Angkas. Yun lang. I-follow nyo kami sa aming socials at Kwarto ni Yani on IG and TikTok. Pati na rin dito sa Spotify at YouTube. Naglalabas kami ng new episode every Thursday, 9pm and every Sunday, 8:30am. I-follow nyo na rin ako at Yani Hatisu sa lahat ng social media platforms. And ang wish natin this week ay makuha natin yung justice and accountability that we deserve from our officials. Yun lang. Thank you so much.